Po ba? Pag kulang po yan, humingi kayo sa Ama. Ano po? Tingnan mo. Dati pag nagsalita ito kung ano yung tinatanong mo, hindi niya alam sabihin, iba sinasagot niya. Pero salamat sa Ama, purihin ang Ama, kahit na parang may nagunita ako Yung mga nakahilera dito nawawala ilang araw ka rin kaya rito. Tsaka ikaw, lahat ng mga nakalakad, nakapagsalita, na dito nakaupo, wala akong makita. Buhay ba ang Ama? Kumakawa yung isa, nagpapatotoo siya, eto ko. Mabuti naman may isang katulad ng ketungin. Salamat naman, purihin ang Ama. Alam niyo po, ang mahalaga, kayong mga naririto ngayon ay nakadama, nakakilala, at may natutunan sa Espiritu ng Ama at Anak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano naman sa palagay nyo ang inaasahan ninyo para sa anibersaryo? Na regalo sa inyo ng Ama. May inaasahan po ba kayo? Kung may inaasahan kayo para sa anibersaryo na regalo ng Ama, asahan nyo ngayong araw na ito, nang makilala nyo siya, pinabago niya na ang isip at damdamin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano naman sa palagay nyo ang gagawing ganti ng Ama kapag kayo ay nagbago't lumapit sa Kanya, napalapit sa Kanya at naging tapat kayo? Ano sa palagay nyo? Liligaya na ba kayo? Araw-araw ay tatawa na ba? Araw-araw ay sasabihin mo na bang, wow! Talagang masarap tanggapin ang Ama. Baka amen ka ngayon, mamaya hindi na. Mamahal, tandaan po ninyo, kung ang nasumpungan yung Diyos ay di magtatalusira kayo, sa mga pinagdaraanan nyo'y mahuhulagpusan at mapagpibigyan kayo ng tagumpay para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Habang pinaglalaban mo siya, habang pinagsisigawan mo siya, inaagaw ka naman ni mabait niyang anghel. Kung mabait siya, siguro hindi siya mga agaw, Kaya, huwag kayong paaagaw. Napakasimple ang katwiran at napakasimple ang paraan. Sa Kanya ka manghawakan. Buhay ba ang Ama? At siguradong sigurado, may araw na, purihin, purihin, purihin. Purihin ka, aking Ama, purihin ka. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, aking Ama. Ang saya-saya mo. Pamaya-maya, aray ko, ano ba iyon? Kapapahayag ko lang, katatapos ko lang pinangalandakan na magaling na ako, ba't eto na naman? Ano ba ang Diyos yan? Kung kailan ko pinatuto, tsaka may sumakit, ayoko na nga Sinong kawawa? Siya ba nagbigay nun? Hindi. Yung kalaban niya upang tingnan kung tapat ka sa Ama. At nang makita ng Ama, tapat kang anak niya. Hindi nawala ang iyong pag-asa. Hindi nagbago pananampalataya at di mo sinabing sinisi mo siya. Pinagpatuloy mo. Ano ba kung pagtawanan ka ng kapwa mo? Patotoo-totoo ka hindi pala totoo. Basta ang puso mo'y totoo. Anong pakialam ng kapwa mo? Nakita ng Ama ito. Isang araw sinabi niya, Satanas,
umalis ka. Ako ang sa kanya. Wala ka karapatan sa anak kong ito. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Gunitain niyo sa tuwina ang istorya ni Job, ni Tobet, at ng babaeng 12 taong dinurgo. Ang istorya ni Ezekias, kung papaano siya'y babawian na ng buhay, subalit nang dahil sa katapatan niya sa Ama, pinagkaloob pa 15 taon, binuhay siya. Tapat ka bang anak ng Ama? Totoo ka ba sa Kanya? Hindi siya talusir at sinungaling. Siya'y totoo at tapat kailan paman. Kaya kung sa Kanya ka manghahawakan at mananahan, patototohanan niyang siya'y buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, nakita mo yung kapwa mo, sinabi mo, kawawa naman siya. Naninilaw ang mata niya. Naku, Eka, ano kayo sakit noon? Sa atay, sa lampay, sa abdo kaya. Buhay kaya yon. Oh, nung tinatanong mo ba'y may malasakit ka sa kanya o kinukutsa mo lang siya at pinagtatawanan mo? Huwag kang ganyan. Hindi mo alam ang buhay mo, ipahiram lang katulad ng kasanya. Baka ikaw ay hindi man nakikitang naninilaw ang mata mo. May laman pala ang loob mo na masikip na mababa ang buhay mo. Buhay ba nga ba? O tao, ang dapat ginagawa ng tao para sa kapwa niya at maging silang kapwa-tao ay magkaroon ng malasakitan sa bawat isa. Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa. Ang palagay mong hindi marapat para sa iyo, huwag mong ibibigay sa kapwa mo tao. Sapagkat dyan ka sinusukat ng Ama kung paano ka sa Kanya at kung sino ka bilang anak na mananambahan sa Kanya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nasaan po ba yung face towel mo? Face towel. Desidido talaga siya. Baka kaya mga ilang araw wala nang gaganyan dito. Ay, sawang-sawa na po ako doon. Hindi. No, sige, dila. Babaybayin ko lang ang mga pangako ng mga pasyente rito mula sa unang buwan na. Apo Kunching, sabi nung tinatawag na dila. Nang tinatawag na si Apo Kunching ng apo, nang siya ay nakaputi na. Dila. Sige, wag mong hatakin. Sige. Aling Konching, Sister Konching, Kang Konching, Aling Konching, Kang Konching, Sister Konching, gumaling lang po ako. Araw-araw magbabalik ako dito. Wala pa yung dambana. Nang Apo Kunching na, Apo Kunching, pag gumaling ako, maglilingkod ako. Apo Kunching, pag magaling na ako, dito ako araw-araw. Maglilibot lang ako. Salamat naman, mabuti pa yung walang sinasabi. Naririto. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Ano ibig sabihin? Kung di mo kayang tuparin, huwag mong bigkasin. Kung di mo kayang sundin, huwag mong itanim sa isipan. Sapagkat tanging Ama ang nakakakilala at nakababatid sa iyo kung magagawa mo
ang sinasabi mo. Kaya wag mo nang bigkasin, gawin mo na lamang. Para sa kanya, para sa kapwa mo, malulugod siya sa'yo. Buhay bang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ba ang ibig sabihin? Ang pakikipag-covenant sa Panginoon, yung pakikipagrelasyon sa Kanya, yung pangako sa Kanya, dapat hindi po parang nagsalita ka sa hangin. Hindi yung parang inisip mo yung kapwa mo. Hindi yung parang nangako ka sa kapwa mo. Dapat siyang hindi mo nakikita, maging tapat ka sa tila. At makikita mo kung kailan ka nang hihina, doon mo siya nararamdaman na nagpapalakas sa'yo. Kung kailan ka nahihirapan, doon mo siya nararamdaman nagpapagaan sa dalahin mo. Kung kailan ka nahihirapan sa sakit mong nararamdaman, doon niya pinagagaan, kumiginhawa ang pakiramdam. Kung ano kakulangan mo, sambitin mong pabulong sa isip mo lamang, kahit bibig kasi, dinig na dinig niya. Basang-basa niya, pagkat ikay anak niya. Mga mahal, ganyan ang Ama. Hindi siya tulad ng tao na kailangan mo pa ay sabihin mo sa harap niya at sabihin mo ang lahat ng gusto mo na nakikita mo, kaharap mo siya. Kahit di mo siya nakikita, bumulong ka lang sa kanya, naririnig kanya. Buhay ba Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Saan magmumula ang lakas? Kay Juan, kay Pedro? Kay Maria, kay Petra? May hangganan ang lakas nila. Sa Ama, walang hangganan, walang katapusan, walang kamatayan. Sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala. Uuwi na kayo? Anong araw po ngayon? Bukas ay? May istorya po yung ating nobinaryo na yan eh. Biyernes po nagsimula, matatapos ng Linggo. Sabado, Linggo ang yan, may istorya po yan eh. Yung sa kalooban ng Ama, nagsimula ng Biyernes, natapos ng Linggo nagsimula, natapos ng Kaya alam nyo po, kabaliktaran dun sa kaganapan na yon na ay buhe, sabi ng tao Kapampangan sabi ng Tagalog, ay buhay. Ano po nagkaiba sa buhe at saka sa buhay? O pag in-English mo, ano ang malaking pagkakaiba? Ano ang English sa life? Sa life. Ano ang English sa buhay? Ano spelling ng life? Ano ang spelling ng buhe? Ano ilang letra ang buhe? Ay buhe. Ay biye. Ay Diyos ko, yung biyengin Biye. Biye. Buhe. Ay buhe. Eka. Di pala yun ang Kapampangan. Biye pala. Biye. Bi? Ay may halong ang spelling ng Kapampangan parang sa Spanish eh. Parang Spanish words eh. Yung biye, biye. Ano? Kuminsan eh. No? Biye. Biye. Yung buhay. Ilang letra? Po? Yung English, ilang letra? Po? Yung Tagalog, ilang letra? Diyan nagwawakas ang buhay ng tao. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa apat na sulok ng daigdig,
ang daliri ng Ama, huwag kang hihiwalay. Hindi kanya iiwanan. Buhay ba ang Ama? Buhay na buhay siya! Tandaan ninyo, mga mahal ko, buhay na hindi kayo pababayaan kailanman. Eh, ba't ikaw nga po, Kunching? Hindi nababago takbo ng buhay mo. Aba, hindi sa buhay lamang na pampisikal ang kailangan mong suriin. Ang suriin mo kung ano na bago sa pang-espiritual na pamumuhay. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung doon ka susuri, manghihina ka. Sasabihin mo, ikaw lingkod ka ng lingkod, hindi nagbabago buhay mo. Ganyan lang ang buhay. Pakatandaan mo, kahit tularan mo pa yung mayaman, na ikaw mahirap at tumulad ka sa kanya sa pananampalataya niya, kung di mo kapalarang yumamang tulad niya, mahihirapan ka. Subalit tularan mong nagpapakabuti, walang mawawala sa iyo. Tao, narinig mo ba tinuran ko? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pakatandaan ninyo, ang buhay ay hindi mapagpapantay-pantay anumang pagsusumikap, pagtitipid ng isang tao. Kung hindi niya kapalaran ang yumaman, hindi ito kakamtan. Sapagkat maraming kaparaanan, kaya't kung magpapasalamat at magpupuri lamang ang mayayaman, di sinsanay wala namang ginugutom ang tiyan. Sapagkat ang marunong mahabag at maawa sa Ama, lalong kinalugdan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya tao, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? Wala po, dahil wala. May bukas pa. Kaya po kung linggo, ay talaga pong mayroon. Dahil tuloy-tuloy yan, di pwedeng putuli. Sa inyo, lahat ang magbabalik, Ama ang tinanggap, ang may katwiran, di ko na sakop iyan. Kaya't kung kayo ay may layunin na mainam, huwag ninyo kalilimutan, sakripisyo ay mainam, ang katapusan ay dulot ay kagalakan. Ano po ba ang sakripisyo ni Kristo? Na di kasiya ng kinamtan. Tinamo ang kalwalhatian, muli nagbalik sa kaharian, at magpahanggang ngayon ang kanyang sakripisyong ginampanan, pinakikinabangan. Walang nagwakas sa dinulot niyang dugot laman, walang nasayang sa paghain bilang kordero, walang nasayang sa salitang mga banal, walang nasayang sa mga halimbawang ginagawa ng nabubuhay bilang Hesukristo. Kung mayroon mang nasasayang sa iba sa nagpapakatotoo, walang sayang ang pasimula, walang sayang ng giwakas, walang sayang ang hinandong, nakita ng tao na nagpapakatotoo, tapat sa Ama, na pinakilala ng isang Hesukristo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng galak ang sayo'y nakatanggap. Pagharian mong ganap ng iyong liwanag, sila'y makaunawa sa iyong mga pahayag. Kamti nilang tuwiran ang sa kanila'y marapat, iyong pangalaga at patnubayan sa pagtungo sa mga tahanan. Aliwin mo na lulumbay, wag pabayaang maghupo ang kanilang pangangatawang lupa na sa iyo'y nagmula, upang sa gayon patuloy na mapakita ang sa iyo'y hiwaga. Buhay po ba ang Ama? Tayo na po. Paano po yan?
bendisyon po ba ang kagalakan? Sa bendisyon po ba ang kasiyahan? Sa bendisyon po ba ang kagalingan? Sa bendisyon po ba ang pagpapala? Sa bendisyon po ba ang sarap? Sa pagtanggap at pagsasabuhay, pagkilala sa salitang banal. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may gawain pa po mamaya, may meeting po kami ngayon para sa anibersaryo nating gaganapin. Wala na pong oras. Ngayon po ay tayo po'y magbigayan para tayo lalong magmahalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po. Ay, pangwakas pa. Teka po. Pangwakas pa po. Magsiluhod po ang lahat. Kabathalang awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang ay ikaw lamang ang magbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mabahagi mong puso ang magbibigay sigla sa amin, upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.